Alam niyo po, grabe yung nangyari kanina, no? At tila binabaligtad pa. Even yung mainstream media, parang nagkabarila na sa loob. Binababoy ng Senado. Tapos, ang issue pa nila, stage. Yan po yung palusot nila eh. Gawa-gawa lang daw ng mga senador. Drama, in short, para lang daw makatakas si Bato, etc., etc., no? Para lang ma-justify yung kanilang pagtago kay Bato, etc., etc. Yan po ang lumalabas. So, sa madaling salita, wala pong kasalanan ng NBI. Ganun. Wala pong kasalanan ng Executive Department. Grabe, no? Alam mo to katangian nito ng mga mga narcissist. Pag pinuna mo sila, victim sila. Ganito nangyayari ngayon. Nababaligtad. Sila ang bumababoy sa Senado. Tapos ngayon, pa-victim sila. Pag-usapan natin to. Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman, di ba? Alam mo, ang tanong kasi dito parang pinagdududahan. Bakit nag-warning shot? Bakit kailangan mag-warning shot? Wala namang attack na nagaganap. Parang ganun. Ang pinuto dito ni Senate President Cayetano, ni Senator Cayetano, halimbawa susugurin ka sa bahay mo. 'Di ba? Magwa-warning shot ka na, wag na kayong papasok dito. Andyan na nasa gate mo na. Mga armado. Dinidrill yung gate mo. Dinidrill yung pinto mo. So, ikaw may-ari ng bahay, magpapaputok ka warning shot. Tapos sasabihin, hindi naman kayo under attack. Tanga rin yung media eh. Tanga rin yung tanong. Kaya naman nagalit to si Cayetano. Diba? Aantay mo ba? O sige, hindi naman tayo under attack eh. Dinidrill lang yung pinto. Dinidrill lang yung gate. Pag pumasok, saka tayo mag-warning shot. Hindi po. Pag nakapasok yan, ikaw na babarilin yan. Kaya po yan ang sinasabi nitong si Cayetano. Pambihira naman tong mga ito. Di ba? Kalupit po ng pangyayari na bakit nababaligtad. Itong isang halimbawa na they are under attack. Pakita ko po sa inyo. Pakilala ko sa inyo yung 10 Judas. Kita mo dito bakit under attack. Itong minority, wala lahat dun sa Senado. Sabi nga ni Amy, 4 sa kanila, alam na may mangyayari. Alam na may hindi magandang mangyayari. Kasi nga, ang sabi ni Amy, huliin si Bato at all cost kahit may mamatay. So itong minority, alam nila. Mostly, 4 daw sa kanila. Sabi ni Amy, pati nga daw si Loren, alam. Pero hindi siya naniniwala. Alam mo kung bakit ako naniniwala na alam nila? Dahil yung alam nila, alam ko rin na ibulong sa akin may mangyayari ngayon. Kaya nga sumugod kami sa SMNA kagabi. Kaya nagprograma kami kagabi. O, di ba may nangyari? May barilan? Di ba pilit na pinasok? Di ba may nagdidrill ng pinto? Di ba nakaabang ang presidente? Sabi niya mismo siya nakaabang. Sabi walang baril doon. Pero yung pagkakataon, 10 sila wala. Itong 10 Judas na to. Ang natira yung majority. Ngayon, for discussion purposes, sinasabi kasi nila, hindi totoo yun, hindi namin alam. Okay, pagpalagay natin hindi nyo alam. Alam nyo huhulihin si Bato? Iniwan ninyo? Wala man lang isa sa minority ang naiwan doon. O sige, Bato, sasamahan kita. Halimbawa, hindi nyo lang alam. Di ba parang katraidor yan na nagkataon lang? 10 kayo wala at yung naiwan majority? Kasi imposible eh. Ang talagang may concern kay Bato, yung naiwan. Kasi alam nilang may susugod. Itong mga to, wala silang pake. Traidor in short, Judas. Di ba may nangyari? So whether alam nila or hindi, dapat meron man lang isa sa kanila concern nag-i-stay. Porket hindi nyo kasamahan na nasa majority, wala na kayong pake. Tandaan nyo itong pangalan nitong mga to. Okay na yan si Lito Lapid, wala naman talagang pakialam yan eh. Pero yung mga matatapang dyan, yung tulpo, matatapang yan eh. Tatingnan nyo hindi lang po kami nagsasabi nun. Pati si John Vic, pakinggan po ninyo. If the NBI is not going to be it's not gonna treat this thing with candor, meaning just tell us the truth, may problema tayo. So, kararating lang sa akin yung text ni Sec Remulla, NBI had no warrant to serve. Si Secretary Remulla mismo nagsabi niyan message sa kanya, walang warrant ang NBI to serve. Were requested by GM WIC to secure the Senate building at 5 p.m. So wala dapat. Wala dapat doon. They arrived at 6:15, 21 arrived. They were deployed on each floor to secure GSIS. Agent Francisco sitting down on the second floor bridgeway with a white guard when his attention was called by Osa Aplaska.
Sino ka? Sabi Aplaska. Francisco stood up with AR-15 at the sideways sling. Aplaska fired a warning shot. Francisco pulled the trigger as well pointed. Osa eventually discharged 27 rounds of 9mm and 40 SW. Francisco discharged 5 rounds. He immediately fled the scene. So sa madaling salita, kahit si John Vic sinasabi may NBI agent sa loob, may hawak na baril, kaya nagkaputukan. Nakukuha po natin, parte po ng executive department itong DILG sa pangunguna ni John Vic. Same thing na ang NBI is under DOJ, under the executive. Baka sabihin ninyo DDS na naman nagpapakalat yan. Kaya nga si nagkaka-period na to si Trillanes kasi bakit sa tingin ko sa isip niya, bakit ka nagsasabi ng totoo, John Vic? Wala sa script yan. Bakit, di ba, ang galit si Trillanes sa kanya? Kanino ka ba kakampi? Di ba? Pero hindi po kasi to issue ng kampihan. Issue po to ng legality. Hindi ka pwedeng manghuli dyan sa loob ng Senado for the purpose na pwedeng gamiting political, which is nangyayari ngayon. Kaya galit sila kay Bato kasi ayaw nilang bumoto si Bato para makuha nitong grupo ni Cayetano ang majority. So ginagamit nga para ma-impeach si Sara. At higit sa lahat, para hindi lumutang ang investigasyon sa Blue Ribbon dahil hindi mapapalitan si Lacson. Pag napalitan niya ni Marcoleta, tapos sila dyan. Naiintindihan nyo? Kaya may purpose na hindi mo pwedeng hulihin sa session. Naiintindihan. Ang sabi naman ng NBI, ito po ang dinig ko, no? Ang sabi ng NBI, humingi daw ng tulong itong GSIS kasi magkatabi po itong Senado at saka yung GSIS. Humingi daw ang GSIS ng tulong na i-secure yung lugar. Tapos, yung drilling naman daw ay nagkataon lang na may nagdi-drill doon, so tiningnan ng mga taga-NBI. Kaya may NBI doon habang nagdi-drill. Yun po ang excuse ni Matibag. Okay? So, ang tanong, bakit sabi ni Matibag walang NBI doon sa loob? Premises na po ng Senado yan. Kahit sabihin GSIS po yan. 'Di ba? Pangalawa, yung motive. Huwag na tayong maglokohan. Kasi GSIS ka, gusto mong pasecure yung lugar. O kayo, tanungin ko, gusto nyong pasecure yung lugar. Kanino kayo hihingi ng tulong? Di ba sa pulis? It's sa NBI. Na alam nyo naman, yung NBI ang nanguhuli kay Bato. Nagkataon lang. Huwag nga tayong maglokohan. Yung niloloko Pilipino. Ang posibleng nangyari dito, ito sa opinion ko lang to inutusan posible ni Bongbong Marcos itong GSIS, you coordinate with the NBI. You coordinate with Matibag. So kunwari, naglabas sila na, pakisecure nyo tong lugar na ito. So lahat ng NBI, sinakop yung lugar ng GSI. Ganyan po kasi din nangyari sa KOJC. Bago sila sumugod sa KOJC, yung tapat, ando doon na po yung tropa, 5,000 pulis. Sa tapat mismo ng KOJC. Alam mo kaya ako ganito. Kasi we have experience. It's almost the same script. Basta mahuli kahit illegal. Kahit walang totoong warrant. Kahit illegal yung warrant. Kaya ako masaya ako sa nangyayari ngayon. Ngayon naiintindihan nyo na ako Bato. Naiintindihan nyo na experience namin na kami ay hindi nyo tinayuan before. Pero okay lang. Wala po kaming samaan na loob. Kung hindi nyo kami tinayuan before, tatayuan ka namin Bato. Kasi hindi naman to politika, hindi to gantihan. Alam ko tama yung ginagawa mo at hindi ka dapat padala ron. So wala po itong gantihan. Pero ngayon naiintindihan. Maganda to, naiintindihan kami ng Senado. Ganito po ka-capable ang gobyerno gagawin ang lahat kahit illegal, kahit mali. Sipin mo, susugurin mo yung Senado. Same thing doon kay OJC. Magtatayo kayo doon, maghuhukay kayo doon sa sambahan nila mismo. That's how absurd this government is. Apakademonyo. So naiintindihan nyo na kami noon. Ako bagamat hindi ako member ng KIOJC, nasa loob po kami. Ngayon, ang nangyayari sa kanila, binabaligtad sila. Buti na lang, itong kakampi nilang si John Vic nagsalita. Kaya ako po may suggestion. Ato'y suggestion lang naman. Tingnan nyo ang balita sa media ngayon. Yung naratibo nung NBI ang binobomba. Makikita nyo lang ang totoong kwento sa social media to balance. Hindi po tayo nagbubuhat ng sariling bangko pero sa lumalabas ngayon, Senator Cayetano, sino ang naglalabas ng balancing balita? Mainstream media o social media? Bugbog kayo. Binubugbog kayo sa mainstream media.
Kayo pa ang may kasalanan. Drama lang daw yung ginagawa ninyo. Pabiktim sila. Kaya, eto suggestion ko lang. Unsolicited advice. Magpapasok po kayo ng mga social media influencer dyan. Mga vloggers. 5 hanggang 10. Kahit hindi po ako mapili ninyo, wala pong problema. Kahit wala po sa grupo namin. Pero to balance. Kasi po naka-live yun. At papasok yun. Hindi yung magganong putukan, hindi po tatakbo social media. Kasi pagdating sa kwento, sa mainstream, babaligtarin kayo talaga. Pero pagka social media na, kaya ganyan ang nangyayari po sa amin sa KOJC noon eh. Huli sila sa camera. Live po yun. Walang cut, unedited. Hindi nila maitatanggi yun. Equalizer po ang social media. Sir, can So- we get that? Sir, pwede kami humingi ng copy. Read out para ano, okay. So, yun lang muna so far kasi yun palang binigay niyo sa akin. But let me emphasize this ha. NBI continually told us na wala silang dinideploy sa Senate. Completely. I think pati sa higher ups nila, yun ang sinabi nila. I haven't had the time to watch the news or to compare who said what, no? So kayo na ang mag-compare who is saying what, di ba? But time after time, in fact, Senator Loren got a text when we were having the caucus na sabi ni NBI Director, hindi daw niya sinabi na pinayagan sila ni Senator Soto. All the senators na kasama ko doon, napakarami, all said he did not only say it once, he said it 3 times. So, we can get to the truth if people tell the truth. Diba? But if the NBI is not going to be, it's not going to treat this thing with candor, meaning just tell us the truth, may problema tayo. Malaki po talaga problema natin sa... ako, hindi naman ako naniniwalang buong NBI. Pero may problema po talaga tayo kay Matibag. Kasi siya leader niyan eh. So, again, baka wala namang magawa yung ibang agents, no? Pero, isa pong solusyon dyan eh. Dapat talaga, kung hindi kasabwat ang presidente sa kapalpakang nangyari kahapon, dapat palitan si Matibag. Otherwise, hindi niya mapalitan at hindi siya gagalaw. Kasalanan talaga ito ni Bongbong Marcos. But I can tell you, I have faith in the PNP and the DILG. They gave me their word. No? And for some, their word is not important, but I do believe kay General Nartates, Chief PNP, and kay Sec Remulla, nung sinabi nilang lalabas ang totoo dito, I believe in the word that they've given. No?